Malindog ta palihog. And open your Bibles. Open your Bibles. Revelation chapter 5, verse 11 to 12. The message this morning, where does evil came from? Aha man gikan ang yawa, pastor. Aha man gikan ning dautan. Now, ato ning pagatunan karon, no, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Now, Revelation chapter 5, verse 11 to 12. And while I'm going to read it loud, read it silently while you are standing. Revelation chapter 5, verse number 11. And beheld, and I heard a voice of many angels round about the throne, and the base, and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, this morning. Thank you, Lord, for every people that are here, oh God. I know, Lord, there are two kinds of people nga nakaroon sa balay tigumanan, saved and unsaved. Lord, I pray sa mga wala pa kasiguro sa ilang kaluwasan, Ginoo, that you will not leave this place without accepting you as their Lord and Savior. Lord, help me to deliver the message of God. Lord, open their hearts and their mind to understand the word. I ask the Holy Spirit to convict their hearts. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, where does evil came from? Ang Diyos wala siya naghimo og yawa. No, aron mutintal sa tao. Si Lucifer naghimo siyang dautan tungod kay nahulog siya sa sala. Ang Diyos wala siya maghimog yawa para mutintal sa mga Kristiyanon, para mo disable sa mga tao. Now, atong mahibaw-an sa pulong sa Diyos. Number 1, the fall of Lucifer. Ang Diyos naghimo siya mga angel nga dili mahihap. Grabe kadaghan. In our text in Revelation chapter 5 verse 11, and beheld, I heard a voice of many angels round about the throne and the base of the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousand and thousand. Lisod ihapon tungod sa kadaghan. And saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Ang Diyos naghimo siya angels kagrabe kadaghan. So in my own calculation, 10,000 times 10,000, how much? Times 1 million, times 1 million, times 1 million. Lisod ihapon sa kadaghan. You know, si Dr. Gilbert is a doctor in mathematics. Ayun na niya ni ihapon. Kaya maihap man gina, di ba? Pero para sa ako, lisod ihapon, o pilagin ang number sa mga angel, usan ni mao si Lucifer. God, He did not make Satan the wicked one, but He make an angel. Si Lucifer was the most beautiful angel, and Lucifer rebelled against God. And he wanted to be like God. No, si Lucifer, napukan siya, nahulog siya tungod sa iyang garbo. He wants to be like God. No, Kristohanon, inautunta nga diha sa inyong kasing-kasing, you fight against the devil. Sometimes the devil will give us pride. Mahimutang proud. Gusto sayawa nga mahambugiro ta. Gusto sayawa nga musalig ta sa atong maayong binuhatan. If you are became proud, you did not trust Jesus Christ nga muluwas sa imong kalag. Mayong pagtuura, maluwas na. Di mo tuhuan nga, you cannot save yourself. Igala, dili ta kaluwas sa atong kaugalingon. Only the Lord Jesus Christ. Just trust the Lord Jesus Christ. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. I cannot save myself because I am a sinner. I need to trust the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the only way going to heaven. Wa gyoy laing dalan makasulod to sa langit.
Ang reliyon, dili mawidalan, walay reliyon nga nagpakamatay sa cross. Your good works, it is not enough to enter heaven. You need to be born again. To be born again is to accept Christ as your Lord and Savior. At sa imong dawaton si Jesus Christ, imong tuhuan nga ikaw, dili makaluwas sa imong kaugalingon. You need a Savior. You need Jesus. Kung imong saligan si Kristo, you need to be humble yourself and accept Christ as your Lord and Savior. Mahimo nga madala ka sa Diyos dito sa langit, tagaan ka o kinabuhing dayon. Now, Lucifer was the most beautiful angel, and Lucifer, he rebelled against God. He wanted to be like God. In Ezekiel chapter 28, verse 14 to 15, thou art the anointed cherub, the covereth, and I have set thee so, thou was set upon the holy mountain of God, thou was walk up and down in the midst of the stone of fire, thou was perfect in the ways, but the day that thou was created, till iniquity was found in thee. Ang Diyos wala maghimo og yawa. Pero ang si Lucifer, o siya sa ka-perfect angel, ni nahulog sa diya sa garbo, nakasala siya. And then sa Lucifer was fallen from heaven because of his pride. He became Satan. Nahimo siyang yawa o nahimo siyang kaaway sa Diyos o kaaway sa mga Kristohanon. And Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, verse number 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thy heart, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Tungod sa garbo, tungod sa pride, ang yawa, nahulog siya. Unta, walay sama niya nga angel nga hinimo sa Diyos, sama niya kanindot, sama niya kagwapo, sama niya katalented. Usa siya sa mga leader, sa mga angel nga gihimo sa Diyos. O sa diha nga nahulog siya sa garbo, nahimo siyang yawa. Christian, be careful about our pride. Ika pastor, humble gyud ko kayo. Mga igsoon ko sa Ginoo, tanang tao dunay garbo. Amen. And we need to pray to the Lord, Lord, help me to be humble. Lord, tabangi ko, when you are in the church, ang imo makita lang mga sayop sa church, there is something wrong in your heart. Sabi yung kaka ng mga tao, mayroon po na maimperno sila, kay mga gahig ulo. Christian, you need to cry unto the Lord, Lord, help me. Lord, tabangi ko Ginoo. Now, Christian, if you don't have, wala na kay, kung sa imong kasing-kasing kahangawa, passion sa mga kalag na nangawala, I will tell you this, you have something in your heart that you need to ask God, Lord, help me, change my heart, give me burden for the lost souls. Amen? Dapat karong Sunday, mangimbitar ka mo mga drivers. Let's invite drivers to come to our church because they need Jesus. They need to be saved. If they die without the Lord Jesus Christ, they don't have hope of eternal life. They will die and they will suffer in hell forever. Think about that. Maybe one of them is your friends. Many of them is your relatives. Maigsoon ko sa Ginoo, if our heart is full of pride, mahimutang walay kalinaw sa atong kasing-kasing. Kita kanian ng tao nga pinakaubos sa katilingban. Kung kasab-an na siya, baliwala lang na niya. Kung suguon na siya, baliwala lang niya. Kung tudluan siya, okay ra niya, malipay siya. Pero if you are a proud person, if somebody will teach you, di ka katulog. Tudlo po. Diba? Amen? All of us has pride. Even I need to kneel down and pray to the Lord, Lord, please help me. Give me humility. Now, Christian, ang kahulugan sa yawa ang garbo.
daghang mga Kristohanon ngano nag-away tungod sa garbo. Ngano nawala ang ilang gugma sa Dios tungod sa garbo. The one, gusto sila nga sila'y ilhon, sila'y tuhuan. Who am I? I'm a sinner. Only by the grace of God I am what I am today. Amen? Ang gusto si Yawa nga mga tao may sama kaniya, full of pride. Christian, kung nagtrabaho ka mo, dapat mo submitar ka mo sa authority. Amen? We need to submit in authority. Why? Because God wants us to be humble. Ang Yawa gusto siya mo puli sa Diyos. Ang Yawa, iyang giilan ang tibuok kalibutan. In Revelation chapter 12, verse number 9, and the great dragon was cast out, and the old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast into the earth, and his angels were cast out with him. Ang atong kaaway, not only the devil, we called it Satan, and many fallen angels. Munang diha sa atong mga musay mitag tabi, apo, kuyawanta, di ba? Mga engkanto, they are fallen angels. They are enemy of God. And Christian, don't worship them. Because they are the enemy of God. Right? Doon ako dito ko sa Dipulog, sa una, ingon siya, namaligya dito siya, palit ka ni akong habak. Palit ka ani kay gamhanan kay ni, di ka madutlag ko ni buyag. Ingko manang naamang ko kuan habak sa tanaw na to. Ingko nasulod sa akong kasing-kasing. Kani akong habak walay makapildi ani. It is the Lord Jesus Christ. Amen. Usay kita mahadlok ta. Unsay atong ihalad kay mahadlok ta, basig maghalad ko og puti nga manok. If you are saved, di na ka ananay Kristo sa imong kinabuhi. Muna'y habak nga walay makapildi ni ana. Pero kung wala kay Kristo, wa pa ka maluwas, tinuod, madutlan yug ka. Kasi tawag ni ana, mabuyagan. Sa pastor na may tao nga makabuyag. Kasi mabuyagan sa baho, magsakit ang tiyan. Apat maigsoon ko sa Ginoo, salamat tangan Diyos giluwas na sa Ginoo. Amen. Ang Yawa mo ilad siya sa mga tao, iyang giilad ang mga tao sa sayop nga paagi sa kaluwasan. Daghang mga reliyon, ang tanang author sa sayop nga reliyon, sa tayop nga pagtulunan, it is Satan, the devil. Because he wants every person of this planet na dili sila maluwas, di sila mudawat ni Kristo nga ilang maluwas. Even today, maybe God nakigsulti sa imong kasing-kasing. Nga di ka dapat mubiya ning balay tigumanan, nga di mo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. The Holy Spirit convicting your heart. Pero nagpagahi ka insano, dili ko baptist, dili baptist ang among giwali ninyo. It is the Lord Jesus Christ. Baptist cannot save you, but Jesus Christ, He is the way, the truth, and the life. Walay makaadto sa mahan gawas kung pinaagi ni Jesus Christ. Ang Yawa, ang author sa sayop nga doktrina sa kaluwasan, ang mga tao, nagtuo sila, ang relihiyon makaluwas. That's doctrine is of the Bible. Nagtuo sila, ang maayong binuhatan mo'y makaluwas. That doctrine is not of God. Ang kaluwasan, gasa sa Diyos, dawaton, pinaagi sa pagtuo. In Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, pagtuo. And that not of yourselves, it is the gift of God. It's very clear. Not of works, lest any man should boast. Higala, do not trust your works na makaluwas nimo. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. You need Christ. Tuhoy si Kristo karon, kuha ka kasiguro sa kaluwasan, dawata siya na imong bugtong og personal nga manuluwas because the Lord Jesus Christ has the power to save you. Only the Lord Jesus Christ, that's the gospel. Speak about the death, the burial,
and the resurrection of the Lord Jesus Christ. In other words, Jesus saved. Amen? Wala siya nagpadayon dito sa lubnganan, nabanhaw siya. And He has the power to save you. He has the power to give you eternal life. Kung nakabaton ka sa anak, nakabaton ka sa kinabuhing dayon. Pero ang yawa, yung giilad ng mga tao, ang reliyon makaluwas, daghan sa klaseng reliyon sa tibuok kalibutan. Pero only Jesus can save us. Iyatang ilaron na ang tao mahilayo sa Diyos. If you are saved, Satan wants to deceive you. Ang mga away-away sa church, away-away between brother and brothers and father and son, children and parents, ang author ni Ana, mao ang yawa. Gusto sa yawa, kung Kristohanon ka, dili ka mga lagad sa Ginoo. Gusto sa yawa, you start sitting there, dili tanang Sunday, musimba ka, ngunay gusto sa yawa, apan ng Diyos, gusto siya nga mahimot ang faithful nga mag-alagad kaniya. Because devil knows if a Christian mahimong faithful, malipayon siya sa iyang pagkakristohanon. O magamit siya sa Ginoo sa imong kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga mag-faithful, mga lagad sa Dios. O kung sa imong trabaho, you're a businessman, a businesswoman, magtrabaho ka, o panday ka, o driver ka, God wants to use you. But I will tell you this, God cannot use you unless you desire to be, nga mahimo kang faithful sa imong pagsimba, pagsunod sa Ginoo. Amen? Usa ka tawo mag-faithful sa Ginoo, maybe hundreds o thousand people nga ma-save sa imong kinabuhi. Through your testimony, sa imong kinabuhi nga imo doon na kay gahom sa pag-share sa maayong balita, apan gusto sa yawa nga magpakahilom ta. Gusto sa yawa nga di ta mo obey, di ta magpangilabot sa buluhaton sa Dios. Christian, time will come nga muuli ta. Wadto na ta, mamatay na ta, wadto ta sa langit. Time will come nga mubalik na ang Ginoo. But my question is, are you serving the Lord? How many souls nga nadala nimo sa tilan sa Ginoo? Wa ba mo makonbiktar every day nga wa tay na soul winning? Wa tay na witnessan, wala tay bunga? If God will say to you, pila man ang imong nadala nga makalag sa akong tiilan, we need to have a discipleship. We need to have concern. Young people, ayaw pailad sa yawa, gusto sa yawa, nga magunahunaka, walay kapuslanan ang mag-alagad sa Diyos. Walay kapuslanan ang mag-faithful diya sa Ginoo. Christian, kung wala ang Diyos sa atong kinabuhi, wala tayo mahimo. I have seen a Christian family, ayang people nga baliwala lang nila ang Diyos. Nakita nako unsa sila ka-miserable ang ilang kinabuhi. Ang tanang pagsimba sa mga idols o mga Diyos-Diyos, mo'y pagsimba sa yawa. Ang tanang paghalad sa Diyos-Diyos, mo'y paghalad sa yawa. That's the Bible says. And 1 Corinthians chapter 10, verse 19 to 20, what I said, I then, that the idol is anything, or that which is the offered and sacrifice to idols is anything. But I say that these things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to the devils. Kanang pagsimba og mga Diyos-Diyos, paghalad niya na, isakripisyo na sa yawa. Pastor, di man yawa among gisimba ani. Tao man ni. No, that's the Bible says. And not to God, I would not that you should have fellowship with the devils. Christian, palayo niya na. Nang dili iya sa Ginoo. Christian, dili ta maghalad sa mga idols. Kay gihalad na sa tao sa yawa. In other names of Lucifer, number 2, this is last. Number 2. Other names for Lucifer. In Chronicles chapter 21, verse 1, and Satan stood up against Israel and provoked to David to number Israel. Si David gitintal sa yawa nga musalig siya sa iyang mga sundalo aron makasala siya. Christian, gusto sa yawa musalig ta kung unsay naa nato. No. Do not trust your businesses. Do not trust your sa imong kabtangan. Saligi ang Ginoo. Satan means adversary. Una, ang nganan sa yawa,
Satan means adversary. Ang yawa mo'y kaaway sa Kristohanon. Ang atong kaaway, dili nang imong kontraglalis. Dili nang imong tapad nga naglalis mo. Dili na imong igsuon. Dili na imong igsuon sa unod. Your real enemy is the devil. Ang yawa, gusto sila nga mag-away ang mga dusa ka Kristohano. Gusto sa yawa ang matag church mag-away. Gusto sa yawa nga ang matag tao mag-away, magpinatayay. That's the goal of the devil. Christian, if someone took against you falsely, you need to pray. Because it's the work of the devil. In Matthew chapter 4, verse 1 to 8, then was Jesus led up to the Spirit unto the wilderness to the tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. And verse 7, and Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt thy Lord thy God. Again the devil taketh him up exceeding in a high mountain, and so with him the kingdoms of the world and the glory of them. The devil means slanderer. Bakakon siya. Iyang dauto ng Diyos. Is a tempter. Usay butang-butangan niya ang Diyos aron ang mga Kristohanon ma-discourage sa pag-alagad sa Diyos. Usay butang-butangan ta sa yawa og evil truth against any Christian o sa ubang mga Kristohan. Christian, when there is something mabutang sa imong unahuna nga dili maayo, siya, nakaminos na sila nako kay wala ko gikumusta. Murag ko mo kay pobre ko, wala ko gi-ismaili. Ayaw na dayon dawata, sayawa na. Satan, he wants to deceive you. Aron mag-away ang mga Kristohanon. Aron mahimong wala kay gugma sa uban nga makalag nga imong gusto unta madala diya sa tiilan sa Ginoo. Don't accept that. You need to pray. There is sa atong church, ako nang ibalik-balik niyo istorya because I want to inform you and you can defend me in our church. Usay mo sila na dato man si Pastor Rick kay nakakalot man nagbulawan. Wala taong ko nakakalot og bulawan. Sa nadato man si Pastor Rick kay mga tinuod ni nga istorya. Daghan musulti nako. Nakakalot o nakawani na dato ni kay nakadaog ni gluto. Saan ako pagkadaog nga? Maigsoon ko sa Ginoo di ko mo posta og luto because for me sugal na I'm against about gambling. Napag pinakakwa mingon sila, nadato man na si Rizzo Brabas, nadato na kay daghang mga dato di magsimba. Uy, ang atong opiring dili na ako. We have accounting sa church, dili ta kibuloy. Ang kibuloy, ang tanang membro mo, hatag niya, iya tanang kwarta. No, dili ingon ana ang atong church. We have an accounting sa atong church, all the offering, ihapon na siya, o niya i-deposito sa bangko. Kisa naman ang kwarta, pastor, dili na ako. Ganing ingon sa tag-ihap, sobra sa katunga ang offering sa church gikan ako. Wala ko'y bisan piso ni ana. I have no salary sa church. Doon na tayo duha ka assistant pastors, they're receiving salary, and 2 assistant pastors, they don't receive anything sa church. Because I taught them that when going to serve the Lord, ang ato pagpangalagad sa Ginoo. Ako ni gisulti ninyo, aron makasulti ka mo. Kaya mo sila dato, na sila kinaga nagmembro diha. Muna ang offering iyaha man na, wala tayong ko'y bisag piso sa offering. I didn't receive any salary sa church. Gani, ang atong ipalit sa church, kinilang 1,000 square meters. That's property is bought sa church. But the 20,000 square meters, ako'y nagpalit na, ang among negosyo nagpalit niya na. Among ipalit 4 hectares, 24 million. And we divide it by 2, and that worth 12 million, akong gidonate sa church. Brother Ondo is doing that. Papers.
And ko dapat i-donate na sa church, basig mo backslide ang akong anak, pero salamat ko sa akong mga anak, they are faithfully serving the Lord. Ilang bawion ng yuta. Mga igsoon ko sa Ginoo, doon ay mga tao they are slandering. Murag mga politiko, dauton ang pikas, dautog ayo para mubutar nila. No, that's the author of that is the devil. Amen? Ay, son ko sige no, dapat atong mahibawan nga ang yawa mo atong kaaway. If somebody will talk against you, you need to pray and ask God to help you. Now in Matthew chapter 13, verse 38, the veil is the word, the good seed is the children of the kingdom, but the tares of the children are the wicked one. The wicked one. The other meaning of Satan, the other names of Satan means slanderer. The one, and another niyang ngalan, the wicked one. Satan is the wicked one. Gusto niya ang tao mahimong wicked. Christian, resist the devil and he will flee from you. Amen? In John chapter 8, verse 44, ato makita diri, the father of the murderers and lies. Ang yawa, amahan siya sa mamumuno o amahan siya sa mga bakakon. Muna Kristohanon, dili ta mamakak aron ta makakwarta. Amen? Kaya atong amahan mauna ang Ginoo, dili nang yawa. And 2 Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light gospel of the glorious gospel of Christ, so what image of God should shine upon them. Another name of Satan, the God of this world, ang yawa mo say Diyos tining kalibutana. And 1 Thessalonians chapter 3, verse number 5, is the tempter. Tintalon ka niya, aron ka makasala. Gusto sa yawa, nga di na ka musimba. Gusto sa yawa, tintalon ka niya, nga magpakasala ka, aron, dili mahilayo ka diha sa Diyos. Ang yawa, another meaning sa yawa, is the God of this world. Ang gusto, ang gusto sa yawa, nga iyang butaan ang mga tao aron dili makakita, dili makasabot sa maayong balita. So we need to pray for them, your loved ones nga sila masave. Ika pastor, nganong di sila kasabot nga diha raman ni Kristo ang kaluwasan because the devil blinded them. Maybe this morning wa pa ka masave, bisag usaon kagwali, wa di ka kakasabot. Nga naman ang yawa nagbuta kanimo. You need to pray. The Lord, please help me. So bata pa ko, di ko malimot. Kami ni Lauro, igagaw man mi. Ang igsuon sa among lolo, duha ka buok pare. Pero ako makita ang ilang mga kinabuhi. Bisag bata pa ko, nagpray ko, Lord, tudloi ko unsa gyud tinuod. Salamat ko nga ang Dios nagiya nako, nga dili day relihiyon ang akong gikinahanglan. Ang akong ginahanglan mao si Jesus Christ. Para sa mong mga bisita karon, maybe you are offended about religion. But I will tell you this, there is no religion na makadala nimo sa langit. Only the Lord Jesus Christ, He died on the cross. Kung imo siyang dawaton karon nga imong maluluwas, imo siyang pasudlon sa imong kinabuhi. Tagaan kaniya sa kapasayloanan sa imong mga sala. Sa diyang mangayo kag pasaylo sa imong mga sala, He will forgive you and He will give you eternal life. Og makasiguro ka ang imong kalag padung sa langit. Now in Revelation chapter 12 verse 7 and 10, ato makita din in verse 9 that He deceived the whole world. In verse 10, for the accuser of brethren. Ang yawa mo akusar sa mga Kristohanon adlaw o gabi. Pastor, unsa may buhaton sa yawa? Now Christian, dili na tinuod nga ang yawa mahadlok og krus. Dili na tinuod nga ang yawa mahadlok og crucifix ang wakwak. Because in Revelation nagtudlo kanato ang yawa buakusar sa nato, cast down and accuse you and brethren to and fro. We're going to read it. And verse 7, chapter 12, verse 7, and there was a war in heaven.
And Michael angel fought against the dragon, and the dragon fought the angel, and it prevailed that neither was the place found more in heaven. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil Satan, which deceiveth the whole world, will cast into the earth, and its angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying, the heaven now is come salvation, strength, and the kingdom of God, and the power of Jesus Christ, for the accuser of the brethren. In the book of Job, ato nakita nga ang yawa, muadto siya sa Ginoo, to and fro. Ingon ng Ilonggo, ate, kinamo ang yawa, di Ilonggo gina, to and fro. Diba sa Job? Do you read the book of Job? Ang yawa mo adto siya usahay sa Ginoo ug iyang iakusarta, iya tang pangayoon sa yawa nga sa Ginoo nga tintalon ta. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili mahadlok ang yawa sa naong sa Dios, magiistorya gid sa Ginoo. Ang iyang kahadlukan katong mga Kristohanon nga mosukol kaniya. Mo resist. Dili sukol sumbagay, di ta kadaog sa yawa sumbagay ay. Ang pagsukol sa yawa ang paglikay sa pagpakasala. Usay sa pastor, no is Kristohanon, pastor nindot nagigkaayo nga munawag ko Brad, ampo lang yun ka. Ang pag-resist sa yawa, you need to control yourself. Amen? Nindot na kayong dili mo simba, pero yan ang nisimba yun ka, that's the way you are resisting the devil. Amen? Ang yawa, muakusar siya not, he's the accuser of our brethren. Ang yawa mo adto siya, yata akusahon. Aron di ta panalanginan sa Ginoo. He will accuse us in the throne of God. Aron dili ta i-bless sa Diyos. Mga na yawa, imo na panalanginan, nga wa magaya na mo simba. Musimba po na nga matulog man na. Diba ang Diyos, just, dili si dato adlaw ha nga, God is justice, God is justice. Na sila wala justice, manirado lang. No? God is just. Bisan pag anak ta niya, basta kunita mo tuman siyang pulong, di siya mo panalangin nato. And the devil is our accuser. Yeah, Lord, ayaw na panalanginin ni si Kuan. Kahit tanawa, Lord, wag na mangimbitar og mga drivers. Wa mo tuo sa ilang pastor. Ako sa ron ta si Yawa, wag na mangabig og kala Ginoo. Christian, if you want to be blessed by God, you need to obey the word of God. Especially in giving your tithes and your offerings. Kaya ang yawa mo akusar nato, kanabitong mayor nga, kanabitong mayor nga, dili just, pag iyang tao makasala, di niya ipapriso, iyang labanan. Pero iyang kontrab, iyag yung ipapriso. Kaya naman, dili siya just. Ang just, bisan iya patang anak, basta makasala ta, di kita niya panalanginan. Amen? Dili ni si, Dato Adlaw? God is justice. God is just. Amen? Tanawa si Datong Adlaw, na priso. Dili man siya just. Siya na kuno'y expire na ang gobyerno sa Pilipinas. Di amo ka na. Di na priso siya, kay mangayo man siya sa mga negosyante, kay God is justice. Dili yun ana. Sometimes we claim the God is justice, pero what is justice? Now, Christian, be faithful sa Ginoo. If you want to be blessed by God, now, mga Kristohanon, ang Diyos just, dili sa mahimo mo bless. Di ka mahimo i-bless sa Diyos, bisan iyatang anak. Kaya nagsubay sa sayang pulong, God cannot bless us unless we obey His word in our giving. Now, importante kayo na atong hinumduman, na sa atong pagkakristohano, doon ay tayo kaaway, mawang yawa. Para sa among mga bisita, ang kaluwasan gasa sa Diyos. It is a gift of God. Imo nang dawaton pinagi sa pagtuo, kay gibayra na ni Kristo dito sa cross. Ayaw isalikway si Kristo karon kung wa pa kakasiguro sa imong kaluwasan, dawata siya. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Pangayog pasaylo sa imong mga sala ug tawga siya karon
og tawga siya, dawat abrihi ang imong kasing-kasing og pasudla si Kristo, dawata siya nga imong bugtong og personal nga manluluwas. Ayaw pagbiya ning balay tigumanan. If you are not saved, don't leave this place without accepting, receiving Jesus Christ as your Lord and Savior. Manindog ta palihog. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo, sa imong pagluwas. Salamat, Lord, nga ng mga Kristohanon nga naa karon. Ako nagpray, O God, you bless their hearts, Lord, that they will respond your message. Lord, I pray also, God, sa mga bisita namo. Maybe doon ay mga bisita, Lord, nga wa pa makasiguro sa kaluwasan. Lord, I pray that the Holy Spirit will convict their hearts na madawat nila ang kinabuhing dayon. Lord, bless this invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around. While the piano will play very softly. Para sa among mga bisita, maybe dugay na ka, nagsimba din pero nasayod ka nga wa pagyug ka maluwas. Wa pa si Kristo sa imong kinabuhi. Lahi ka ng pagkailan ni Kristo o pagkabato ni Kristo. Are you saved? Are you sure kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit? If your answer is no, Pastor, I don't know where I'm going. You need to be saved. Open your heart and accept Christ as your Lord and Savior. Ang imong buhaton, just raise your right hand. Ngayon ka, Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Amen. And say, one hand. Ado na ba ikaduha? Ado na ba? Now, right there sa imong gitindugan, sunodin nga pagampo. If you want to be saved, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Sunodin nga pagampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Please come to my heart and save me. Kung imong gidawat si Jesus Christ today, nahimo kang anak sa Diyos. Christian, if God's speaking to your heart, why you will not come to the altar? Talk to God. Christian, siguro wala na kay conviction sa imong kasing-kasing. There's no passion for souls. It is enough that you come and just talk to God. Lord, help me. Maybe you are praying that God will bless your family, that God will bless your business, your work. You need to come. You have to be faithful and ask God to help you. I don't know kung saan nasa imong kasing-kasing part, but I will tell you this. You need God. Young people, the devil, he wants to deceive you. Nga di ka na kinahanglan Ginoo. You need God. You are nothing without God. Young people, the devil, he wants to destroy your life. He wants to deceive you. Will you come and just kneel down to the altar? Lord, help me. Lord, give me grace. Lord, give me power to resist the devil. Parents, pray for your children to be faithful in serving the Lord. Our Heavenly Father, we thank you, God. Lord, bless your people. They came forward. Panalangini sila. Tabangin sila, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated.